Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps, repotting na naman ulit nitong aking bougainvillea bonsai. So ito mga paps ay medyo matagal-tagal nang nandito sa pot na to at matagal-tagal na rin hindi nare-repot. So ngayon gusto ko siyang palitan ng soil medium. Pero dito pa rin sa pot na to mga paps, hindi ako magpapalit ng training pot. Kasi maganda naman tong training pot na to. So, okay pa. So, ayan siya mga paps. Ito yung itsura ng aking bougainvillea. So, bali, halos buo na yung primary at secondary branches nito. Para sa akin mga paps ay, twiggings na lang. So, ayan na po siya. Yan ang itsura niya. Yan. So, yan. Medyo leaning po siya doon sa side na yun, So, pag-repot ko nito mga paps, plano ko rin palang baguhin yung tayo niya, So, sa ngayon, kung mapapansin nyo, medyo nakalin siya ng pagganon. At plano ko po siyang i-repot at plano kong medyo tayo. Nakatayo ng ganyan. So, susubukan ko, na ipatayo ng konti. Parang mas maganda ng nakaganyan. Yan. So tara mga paps, umpisahan na po natin. Upload ko muna ito mga paps, pero hindi ko na ipapakita sa video. Papakita ko na lang pag na-upload ko na. So ito na siya mga paps. Medyo root bound na talaga. Siguro mga 3 years or 4 years na dito sa pot na to nang walang repotting. At mapapansin mo na root bound na kasi yung roots niya ay tumatagos na dun sa ilalim. So ngayon lang nabunot ko siya. Ayan. Ayan po, nakuha natin ang buo, yung kanyang lupa galing doon sa pot. So ibig sabihin yan, puno na yan. Makikita nyo, mapapansin nyo. So ngayon, tatanggalin ko muna yung mga roots mga paps, yung soil mga paps, tatanggalin ko muna bago natin papalitan. So ngayon mga paps, nandito na at natanggal ko na yung mga soil. Pero hindi ko mga paps inubos. So bali nag-iwan pa rin ako ng root ball. Yan. Yan po yung iniwan ko. Tapos binawasan ko na rin yung roots niya. Tapos dito naman sa taas, hindi na muna ako magbabawas ng foliage kasi mga bagong tubo lang yan. So actually halos bagong trim, bagong defoliate lang din to. Ngayon, dito ko po siya ulit ilalagay. Kung kanina medyo nakaganyan siya, nakalin. Ngayon itatayo ko ng konti. Ganyan. So tara mga paps, umpisahan na natin. So lalagyan ko muna to ng soil medium. Ang ilalagay ko mga paps ay puro ng river sand kasi halos buo na yung branches niya. Nung nakaraan, yung dati niyang soil medium, ang ginamit ko ay may halong kukupit tapos fertilizer mga paps. So ngayon, purong river sand na para pang na lang, para ma-maintain na yung size niya. So ayan mga paps, at pinipilapan ko muna ng river sand. Purong river sand po yan mga paps. So bali bago ko siya punuan talaga, sisiksikin ko muna para siksik na siksik. So ayan mga paps, ganyan na yung napili ko na position kanina. Nakaganyan yan mga paps. Mapapansin nyo, nakaganyan yan kanina. Ngayon medyo papatayo ko ng konti. Ganyan, para mukhang mas maganda para sa akin yung ganyang itsura. So ayan, so bago ko punuan ng soil medium yung buong pot, lalagyan ko muna ng securing wire para hindi siya magalaw-galaw at hindi matumba kung sakaling may maka-istorbo sa kanyang pot, So dito ko lang siya ilalagay mga paps at ipupulupot ko siya dito sa kanyang katawan. Kabilaan.
kailangan talagang i-secure yung material natin kasi pagka padaanan niya ng aso, minsan dinadapuan pa ng manok mga paps. Magagalaw talaga yan. O sa tingin ko okay na yan. Ngayon, pifill upan ko na itong ibabaw ng pot niya. So, kailangan siksikin ng maigi ito mga paps kasi yung river sand, kahit puno na yan, akala mo puno na. Pag diniligan mo, biglang humuhupa yung lupa. Nagiging siksik, kaya pag nadiligan, parang kumukunti pa rin yung lupa. So, dapat siksik na siksik para walang air pocket. Hindi pagsimula ng pagkabulok ng fruits. At hindi rin tirhan ng kahit na anong insekto. So ayan po mga paps, at natapos ko ng ma-iripat. Ayan na po ang itsura niya. Bali po, dating pat pa rin, pero nagpalit lang ako ng soil medium, tapos binago ko rin ng konti yung kanyang itsura. Medyo pinatayo ko ng konti. So ayan na po ang itsura niya. Tingnan po natin ang paikot. Ayan. So, river sand mga paps, purong river sand yung gamit ko para maganda yung drainage. Ayan po. So, ready for display na po ito. Bougainvillea na exposed roots. So, yun lamang muna mga paps sa ngayon. Ang pinakita ko pong video ay slip potting. O minsan repotting na rin kasi tinanggal natin, pero hindi po nagpalit ng paso, kaya slip potting po. Kung hindi po ako nagkakamali, slip potting yung tawag. So yun lamang mga paps, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan po ninyo, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Share nyo na rin mga paps, at comment kayo kung ano yung masasabi nyo mga paps, suggestion o kung anong comment. Yun lamang po, once again magandang buhay at happy bonsai.